Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Ihahatid namin sa inyo mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pumalag. Matapang na sinagot ang mga tirada ni Vice President Sara Duterte. Pagpapatupad at paggalang sa batas mahigpit na ipinaalala. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. House Speaker Martin Romualdez bumuelta na rin kay Vice President Sara Duterte. Mga kongresista nagpasa ng resolusyon na naghahayag ng suporta sa liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Congressman Erwin Tulfo sinabing malinaw na paglilihis lamang sa atensyon ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga ebidensya ng paggasta ng Office of the Vice President at Department of Education. Sinasabing asasin at iba pang sangkot sa planong pagpatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinutugis na ng pamahalaan. DOJ itinuturing na mastermind si Vice President Sara Duterte sa planong assassination. At First Lady Liza Araneta Marcos suportado ang agarang implementasyon ng mga proyektong kontrabaha sa Bulacan. Binigyan ng 5 araw si Vice President Sara Duterte para ipaliwanag sa National Bureau of Investigation ang kanyang banta kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ipinahanap naman ng NBI ang taong inutusan umano ni VP Sara para sa assassination plot. Si Noel Talakay ng PTV sa Balitang Pambansa. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya kay First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pinalagan ito ng Pangulo at iginiit na kailangan manaig ang batas. Giit ng Pangulo sa halip na sagutin at igalang ang Kongreso, tiniyak din nito na sa kabila nito ay patuloy siyang maglilingkod bilang Pangulo ng bansa. Samantala, isasabpina ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte matapos itong bantaan ang pamilya ng Pangulo. Sa press conference sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na pinayagan na ng Facebook ang kanilang hiling na i-preserve ang video ng pagbabanta ng Vice Presidente at pinapahanap na rin ang taong inutusan umano ni Duterte na paslangin ang Pangulo. Gagawin po ng National Bureau of Investigation ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito, kasama po ang pag-i-issue po ng subpoena kay Vice President Sara na humarap sa NBI para bigyan po ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita. Dahil po diretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha na ng tao, na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang po sa Pangulo, kasama po ang ating First Lady at ang ating Speaker of the House. Magsasagawa ng agarang investigasyon ang NBI kung dati anya pinalagpas nila ang pahayag ng ikalawang Pangulo na pupugutan niya ng ulo ang presidente. Seseryosohin umano nila ito dahil ito ay isang banta laban sa buhay ng Pangulo.
Iginiit din ni Andres na kahit wala pang nangyayaring krimen, mananagot sa batas ang taong inutusan ni Vice Presidente Duterte sa pakikipagsabwatan na paslangin ang Pangulo, ang unang ginang at ang House Speaker. Right now, we are open to all possible crimes, and we are not looking at one particular offense, criminal offense. But as I said, definitely there will be criminal and other legal liabilities that will be enforced against the plotters and those who will execute it and those who took part in it. First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any criminal, administrative case, and the Ombudsman also has authority to do its duty to discipline and to take necessary measures. Ayon sa NBI, hindi nila agad inaresto ang Vice Presidente dahil nire-respeto pa nila ito. Binigyan ng 5 araw si Vice President Duterte na harapin ang NBI. We are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No? This is by way of subpoena. Ipinaubayan naman ng DOJ sa House of Representatives ang impeachment sa Vice Presidente. Ayon naman kay Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay isang senyales na walang kakayahang mamuno ng isang bansa. Hinimok naman ni Senate President Francis Escudero ang malalapit kay Vice President Sara Duterte na payuhan ito na maghinay-hinay sa mga binibigay na pahayag sa publiko. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay para sa Balitang Pambansa. House Speaker Martin Romualdez bumuelta na rin kay Vice President Sara Duterte. Mga kongresista nagpasa ng resolusyon na naghahayag ng suporta sa liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. May Balitang Pambansa si Melales Moras ng PTV. Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters, serving the people and strengthening the institutions that uphold our democracy. Pumalag na si House Speaker Martin Romualdez laban sa mga umunoy paninira at akusasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya at sa buong Kamara. Sa talumpati kahapon ni Romualdez sa House Plenary Session, pangunahin niyang inalmahan ang naging pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay niya at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan at sa seguridad ng bayan. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people, a message that violence can be contemplated by those in positions of power. Ang mga mambabatas mariin din itong kinondena. Inaprubahan pa nila sa plenaryo ang House Resolution No. 2092 na naghahayag ng buong suporta at pakikiisa ng Kamara sa liderato ni Pangulong Marcos at Speaker Romualdez sa gitna ng mga seryosong pag-atake laban sa kanila. Ayon kay Speaker Romualdez, imbes na kung ano-anong paratang ang inilalabas ni Duterte, dapat ay sagutin na lang niya ang issue ukol sa umano'y maanumalya niyang naging paggamit ng kanyang confidential funds. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Ang talumpating ito ni Romualdez napanood din mismo ng Vice Presidente habang siya'y nasa Kamara para sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Pansamantala kasing inihinto ang talakayan ng komite para bigyang daan ang sesyon sa plenaryo at mapakinggan ng lahat ang pahayag ng House Speaker. Hindi man direktang tumugon si Duterte sa mga puntong inilatag ni Romualdez, muli siyang dumipensa ukol sa issue ng confidential funds at nanindigang handa silang humarap sa anumang kaso kung may maihahain man ukol dito.
Sa isang bahagi ng pagdinig, isinugod naman sa ospital si OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta nang biglang sumama ang pakiramdam nito. Maya-maya lang nagpaalam na rin si Duterte sa komite para umalis at sundan si Acosta sa ospital. Pagtitiyak ni Good Government Panel Chair Joel Chua, bagamat nagsangasa na ang kanilang pagdinig ngayon, makakaasa ang publiko na tanging katotohanan at hustisya lamang ang nais nilang mapanaig mula rito. Sa bawat pagdinig po natin, patong-patong po ang mga natutuklasang kababalaghan sa nangyayari sa 612.5 million na confidential funds ng OBP at DepEd. At panawagan ko po sa taong bayan na huwag po natin hayaan na ibaon ang ating mga katanungan gamit ang mga diversionary tactics. Mula sa PTV, Malalas Moras para sa Balitang Pambansa. Pinagtibay ng Kamara kahapon ang House Resolution No. 2092 na naghahayag ng buong suporta ng Kongreso sa liderato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Kasunod na rin ito ng verbal attack ni Vice President Sara Duterte sa Pangulo at kay Romualdez. Si Kathleen Forbes na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Mariing kinukondena ng mga mambabatas ng Kamara na miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas ang pag-atake sa demokrasya. Ang PFP ang partido ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod na rin ito ng mga banta at walang basehang akusasyon na binitiwan ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Iwinawaksi din ng mga kongresista ang anumang uri ng karahasan, pagbabanta at aksyon na makakakompromiso sa kaligtasan ng taong bayan at katatagan ng bansa. Laman din ang opisyal na pahayag ng mga mambabatas sa pangunguna ni Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang pakikiisa at patuloy na suporta sa liderato ni Speaker Romualdez. Naniniwala ang mga mambabatas na patuloy na pamumuluan ng House Speaker ang bansa na may awa at habag sa taong bayan, respeto sa rule of law at pagtulong sa pagpapatupad ng mga pambansang polisiya patungo sa economic at moral recovery. Maliban kay Representative Marcos kasama sa mga nagpahayag ng suporta, sina Representatives Rida Robes, Ria Vergara, Leo Di Tariela, Isidro Lumayag, Marlene Primicias Agabas, Richard Gomez, Ninabel Ruth Villarica, Ralph Wendell Tulfo, Horacio Swansing, Eulogio Rodriguez at Maria Janina Agaraw. Sa sesyon nitong Lunes, pinagtibay ng Kamara ang House Resolution 2092 na naghahayag na buong suporta ng Kongreso sa liderato ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Kathleen Forbes para sa Balitang Pambansa. Naglabas naman ng pahayag si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo tungkol umano sa paglihis ng atensyon na ginagawa ni VP Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, kailangan na umanong sagutin ng seryoso ni Duterte ang mga alegasyon tungkol sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education o DepEd. Dagdag pa niya, karapatan ng taong bayan na malaman ng katotohanan, lalo't may mga ebidensya ng kwestiyonableng paggasta. Mas mainam na sagutin na lang aniya ang mga katanungan kaysa mag-imbento ng akusasyon laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Samantala, binigyang diin pa ni Tulfo na committed ang Kongreso sa ilalim ng liderato ni Speaker Romualdez na pairalin ang transparency at accountability na nakatuon sa pagsisilbi sa taong bayan. Mr. Speaker, distinguished colleagues, the partyless coalition clearly see a diversion of attention away from the mounting evidence of fund misuse under the Office of the Vice President and the Department of Education. Mr. Speaker, the allegation of financial irregularities involving the OBP and the DepEd are serious and demand answers. The Filipino people deserve accountability, transparency, and honesty from their leaders, especially from someone who oversees billions of pesos meant to uplift the lives of our citizens and improve the quality of education of our children. Itutuloy na ng pamahalaan ang legal na proseso sa pagsasampa ng kaso kay Vice President Sara Duterte sakaling mabigo ang Vice-Presidente na tumugon sa subpina na ipadadala sa kanya. Hindi naman malayong harapin ni VP Sara
na asunto ang kasong sedisyon. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ipatutupad na ng pamahalaan ang legal na hakbangin partikular ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban kay Vice Presidente Sara Duterte sakalit hindi ito tumugon sa sapina na ipadadala sa kanya na inaasahang ngayong araw na ito. Sa pulong balita sa Malacanang, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na 5 araw ang ipinagkaloob na pagkakataon para sa Vice Presidente upang humarap sa NBI at tumugon sa ipadadalang sapina sa kanya. Kung mabibigong humarap sa NBI ang Vice Presidente, sinabi ni Santiago na kung ano ang hawak nilang ebidensya ay yun na ang gagamitin dokumento sa paghahain ng kaso partikular sa Prosecution Office. Nasa DOJ na niya ang pagpapasya kung may probable cause para sa mga ihahaing asunto sa ikalawang Pangulo at mula doon ay matiyak ang tinatawag na certainty of conviction. Kung ano yung ebidensya na nandun sa kamay namin, ay we will proceed with it. Ipapile namin yung, kung merong dapat ipile na kaso, ipapile na po namin yun. At remember, pag pinail ng investigating office like NBI, ipapile po yan sa prosecution office. Sa kabilang dako, hindi umano imposibleng maharap din sa kasong sedisyon ng Vice Presidente matapos ang mga naging pahayag nito sa mga nakaraan laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni DOJ Undersecretary Jesse Andres na batay sa kanilang inisyal na pag-aaral, may posibilidad na maaaring makasundi ng ikalawang Pangulo ng sedition. Bukod dito, sabi ni Andres, hindi nila inaalis ang pagsasampa ng iba pang kasong kriminal sa pangalawang Pangulo na mas mabigat pa sa sedition. Sa ngayon ay sa DOJ official ay mga kasong sedition at grave threat ang mga ikukonsiderang charges sa Vice Presidente, subalit wala pang determinasyon ukol dito. Sa kabilang banda, ayon naman kay Prosecutor General Richard Fadulion, ay maaaring masampahan ng reklamo ang Vice sa paglabag sa certifications, perjury, and related acts, ganun din ng disbarment case. Sedition is a possibility. We are not closing our eyes on other possible criminal offenses, even graver than sedition. Possibly disbarment case if there are grounds. So yan po ay pinag-aaralan ngayon. Ipinapabaya na ng DOJ sa tanggapan ng Ombudsman ang pagpapasya kung nararapat bang suspendehin muna ang pangalawang Pangulo sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente at ito'y habang may investigasyong ginagawa laban sa kanya na naging pagbabanta o yung kanyang naging pagbabanta sa First Couple at sa House Speaker. Nagulat mula dito sa Palasyo ng Malacanang, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Bumiyahe si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. papuntang United Arab Emirates para sa isang araw na working visit. Ayon sa Presidential Communications Office, kahit maikli lang ang biyaheng ito ng Pangulo, inaasahang magiging produktibo pa rin ito. Ilan sa mga aktibidad ng punong ehekutibo ay ang pakikipagpulong kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang ilang usapin na makakapagpalakas pa ng ugnayan ng Pilipinas at UAE. Ipapaabot din ng Pangulong Marcos Jr. ang pasasalamat sa UAE sa pagkilala sa talento ng mga Pilipino sa naturang bansa. Magsisilbing caretaker ng bansa sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III habang nasa United Arab Emirates si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay PCO Secretary Cesar Chavez, ang tatlong opisyal ay bahagi ng Caretaker Committee. Una nang inanunsyo ng Presidential Communications Office na bibisita ang Pangulo sa UAE para palakasin ang alyansa ng dalawang bansa. Personal na makikipagpulong ang Pangulo kay Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Agad namang uuwi rin ng Pilipinas ang Pangulo upang ipagpatuloy ang pagtulong sa mga Pilipinong nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Agang ang implementasyon ng mga proyekto kontra baha sa probinsya ng Bulacan, tututukan ng pamahalaan. May balitang pambansa si Shane Velasco ng PAA Central Luzon. Shane? Tututukan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga proyektong, ang mga hakbang upang mapatiyak na mapabilis ang pagpapatupad sa mga proyektong pang-infrastruktura na kontrabaha sa Bulacan.
Yan ang tiniyak ng unang ginang sa kanyang pakikipag-usap sa mga lokal na opisyal at negosyante sa katatapos na Invest Bulacan Summit 2024. Kabilang sa mga proyektong ito ang 19 na mga pumping stations at floodgate na planong ipagawa ng Department of Public Works and Highways sa lungsod ng Malolos at mga bayan ng Hagonoy, Kalumpit, Paumbong, Bulacan at Siginto. Ayon kay Gobernador Daniel Fernando, binigyang day ng unang ginang sa kanilang pag-uusap na malinaw ang direksyon ng Bulacan tungo sa pagiging isang first world province. Kitang-kita ito sa mga itinatayo ng mga malalaking proyektong infrastruktura tulad ng North-South Commuter Railway System, MRT-7 at ang New Manila International Airport. Paraan niya sa unang ginang, hindi ito dapat mapigilan ng palaging pagkakaroon ng malawakan at matagal na pagbabaha na nagre-resulta ng malaking pinsala sa mga industriya at kabuhayan ng karaniwang mga Bulakenyo. Mula sa Philippine Information Agency gitnang Luzon, Shane Prias Velasco para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Shane Velasco. Pagsasapribado ng transportation system ng bansa. Ito ngayon ang plano ng Department of Transportation para umano mas mapadali ang transportasyon ng mga kababayan natin. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Privatization. Ito ang target ng Department of Transportation sa transport system ng bansa. Ayon kay Secretary Jaime Bautista, makatutulong ito para mas mapabuti ang lagay ng transportasyon sa Pilipinas. Well, alam mo, when I joined the Transportation Department, sinabi ko sa ating mga kasama, na yung status quo sa transport sector is not acceptable, because we have problems in the airport, we have problems in the seaport, we have problems with the buses, jeepneys. Unang na-privatize ang Ninoy Aquino International Airport at ang Lagindingan Airport sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Nakalinya na rin ang planong pagsasapribado sa susunod na taon ng Bohol Panglao International Airport, Iloilo Airport at Puerto Princesa Airport. Isusunod na rin daw ang iba pang transport system gaya ng tren at bus. Aside from the airport, ang tinitingnan nating susunod na ipaprivatize ay yung operations ng MRT3. Yung busway, tinitingnan din natin. Merong pinag-aaralan tayo na possibility of also. Pero paglilinaw ng kalihim, Hindi naman halos lahat, but marami. Paliwanag ni Bautista, kulang ang budget ng gobyerno para mapaayos ang sistema ng transportasyon sa bansa. Malaki raw ang may tutulong ng private companies dahil sa lawak ng kanilang kakayahan. Sinabi naman ng DOTR na hindi dahilan ng privatization para magtaas ang pamasahe. Ipinagmalaki naman ng kalihim ang matagumpay na pagbubukas ng Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Ito ang kauna-unahang railway project na natapos sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang goal natin ay matapos natin yung mga tinatawag natin na major infrastructure projects or flagship infrastructure projects. Marami tayong mga minana from previous government. Ang maayos at mabilis sa transport system ay makatutulong sa mga mamamayan. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Patuloy ang pagtulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Kahapon nagbigay ang ahensya ng dagdag na 1,700 sleeping kits sa Delpan Evacuation Center, kung saan pansamantalang naninirahan ang mga nasunugan. Kasama sa sleeping kits ang 2 kumot, banig, kulambo, malong, unan at plastic box na paglalagyan ng mga gamit. Ilan lang ang mga ito sa non-food items sa ibinigay ng DSWD sa mga apektadong residente, partikular na sa mga internally displaced persons o mga nananatili sa mga evacuation center. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagbibigay ng tulong para sa mga pamilyang nasunugan sa lungsod. Ayon kay Mayor Hani Lacuna,
makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga residente na nasunugan. Tinataya namang halos nasa 2,000 pamilya ang naging biktima ng sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo at Sampaloc District. Dahil dito, pinabibilis na rin ng Manila LGU ang pamamahagi ng tulong katuwang ang mga social workers sa lungsod. Samantala, nanawagan ng alkalde at ilang opisyal sa mga residente na makiisa sa mga social worker at huwag na umano silang awayin. Anila, ito'y para maging maayos at mabilis ang daloy ng pamamahagi ng tulong sa lahat ng kanilang kababayan. Mahigit na sa 1,400,000 ang kabuang bilang ng mga kahon ng family food packs na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga nasalanta ng Bagyong Christine at Leon sa bansa. Ang mga family food packs ay ipinamahagi sa Bicol, Calabarzon, Central Luzon, Eastern Visayas, Cagayan Valley, Ilocos at National Capital Region. Nabigyan din ng family food packs sa mga nasalanta ng bagyo sa Mimaropa, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Socsargen, Caraga, Davao, Central Visayas at Barm. Katuwang pa rin ng DSWD ang mga pulis, sundalo, uniform personnel at mga volunteer sa pag-repack ng mga family food packs. Plano ng Department of Agriculture na magbukas ng 179 na lugar ng kadiwa ng Pangulo bago matapos ang taon. Tugon ito ng DA sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng murang produkto, partikular na ang 29 pesos na kada kilo ng bigas para sa mga Pilipino. Ang 29 pesos na kada kilo ng bigas ay nakalaan para sa mga senior citizen, benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, persons with disabilities at solo parents. Sa ngayon ay mayroon ng 108 kadiwa ng Pangulo sa buong bansa. Matatagpuan ang mga kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Bulacan at Cebu. Kauna-unahang groundbreaking ceremony sa isa sa mga nanalong proyekto sa Tourism Champions Challenge. Pinangunahan ng Department of Tourism at mas malakas sa turismo at ekonomiya, inaasahan namang mapakikinabangan sa Bolinao, Pangasinan. Si Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan sa Balitang Pambansa. In 3, 2, and 1. Opisyal nang nagsimula ang konstruksyon ng Legacy of the Sea Project sa Silaki Island, Bolinao, Pangasinan. Isa ang proyekto sa mga top project na nagwagi sa kauna-unahang Tourism Champions Challenge, pinapangunahing proyekto ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, alinsunod na rin sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging isang tourism powerhouse of Asia ang bansa. Tuloy-tuloy na yung ating Tourism Champions Challenge dahil sinabi na po ng ating presidente na importante talaga na bigyan natin ng kahalagahan yung infrastruktura ng bansa. Ang Legacy of the Sea Project ay nagwagi bilang ikatlong parangal sa TCC Luzon Group kung saan ito nakakuha ng 15 milyong pisong pondo. Malaking karangalan po sa bayan ng Bolinao na manalo po kami sa isa sa mga nanalo. At ang proyektong ito ay malaki ang may tutulong ng mga taong nandito kasi magiging tourism spots itong area nila, magkakaroon ng mga hanap buhay pagdating ng araw. Binigyang diin ni Binabalyan Barangay Captain Rufo Kaasi ang benepisyong hatid ng proyekto para sa mga residente ng isla. Siyempre, kung maraming turismo na pupunta dito, pwede silang magtitinda-tinda dyan ng mga, yung halimbawa, mga handicraft. Ikinatuwa naman ng mga residente ng Silaki Island ang proyekto na siyang makakapagdala ng karagdagang hanap buhay sa mga ito. Marami pong pupunta dito ng mga turista na papasyal dito at titingin ng mga giant clam. Mas maganda po kasi para po yung aming pong lugar ay lalong gumanda. Lalo pong uunlad ang aming isla. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, Pangasinan, Ricky Kasipit para sa Balitang Pambansa. Mahigit 82% ng populasyon sa Calabarzon ang nakapagparehistro na sa Philippine Identification System of PhilSys. May Balitang Pambansa si Baby De Castro ng PIA Calabarzon. Umabot na sa mahigit 82% ng populasyon sa rehiyon ng Calabarzon ang nakapagparehistro sa Philippine Identification System of PhilSys.
Ayon sa Philippine Statistics Authority Calabarzon, katumbas ito ng 13.4 milyong individual mula sa target na 16.4 milyon katao sa rehiyon. Batay sa datos ng PSA, nangunguna ang probinsya ng Cavite sa may pinakamataas na bilang ng mga rehistradong residente para sa PhilSys. Layo ng PhilSys na magkaroon ng sigurado at maaasahang pagkikilanlan ang bawat Pilipino. Makakatulong din ito upang magkaroon ng akses sa healthcare, financial services, social benefits, at sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan at pribadong sektor. Ito rin ay nagpapalakas ng seguridad at anti-fraud measures ng bansa. We have for all provinces na fixed registration center. And then, meron pa rin kaming teams na meron sa mga LGUs. Especially pag identify namin na meron pa din talagang sinasabi yung barangay na meron pa mga unregistered. Pero po tayo na also yung coordination namin with the SWD. Kasi dun sa mga, meron silang memorandum na all beneficiaries ng kanilang social protection programs dapat registered. Nakikipagtulungan ang PSA sa Department of Social Welfare and Development at National Commission on Indigenous People para makapagparehistro ang mga indigenous people. At isinasabay na rin ang pagbibigay ng birth certificate para sa kanila. Mula sa PIA Calabarzon, Baby De Castro, Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula naman sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. At ito ang Balitang Pambansa.